Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakikipag-isa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ating alalahanit, hingi ng tawad sa Diyos ang ating mga pagkukulang upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasapak ka namin, sa
Kristo ang mataasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang mamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maayo Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat niyo kami ngayong tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ang buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya inyong ipinako sa krus, ngulit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay. Ang siyang naging batong panulukan kay Jesucristo, lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos ng Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay nakapagpapatatag at mananatili, mabuting dihamak, na doon sa puon magtiwala ako kaysa panaligan niya ang mga tao. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Higit ngang mabuti ang pagtitiwala sa puon ibinigay kaysa pamunuan ng ating asahan. Batong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, ikaw, Panginoon, yamang pinakikinggan. Dininig mo ako't pinagtatagumpay, ang batong natakwil at nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat na ito ay nagpamalas ay ang Panginoon Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat at pagkakadakila mo'y inihayag o pasalamatan. Ang Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos.
Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng mga asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. Iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito, kailangang sila'y alagaan ko rin. Papakinggan nila ang aking tinig, sa gayon magiging isa ang kawan at isa ang pastol." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa kanila. Magandang gabi din po, Father. Kahiram ng misal. Kanina, doon binasa yung unang pagbasa, may binanggit na sina Simon Pedro ay sinisiyasat o nililitis. At ang pagkakasabi, basa ulit. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro at napuspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ang buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Okay po, salamat. Ang pinag-uusapan dito ay lumpo. Ano ba yung lumpo na yon? Bakit naging kontrobersyal itong lumpo na to? Ganito po yung pangyayari. Hindi pa nga ako pala nagpapakilala. Ako po si Father X. Caleon. Maaring kilala niyo yung aking kapatid, si Father Roman. Yan. Ako yung kuya. Ayan. Ako yung kuya. Huwag kayong magkakamali. Ako yung kuya. Ayan. At dati na po akong nakadestino dito. Dati na ako nagmimisa dito. Dati akong administrador ng Angat. Kaya nagmimisa ako dito
sa Baybay, Banaban, Santa Lucia, Encanto, Santa Cruz, at tumatawid ako ng ilog papunta doon sa Laog kay Maning. Buhay pa si Maning. Buhay pa si Maning. Opo. Naniniwala na kayo. Opo. Dati na ako nag-imisa dito. Matagal na. Kaya lang hindi niya rin ako natatandaan at hindi ko na rin po natatandaan yung mga dati kong kasama kasi po namatay na. Nagsimatay na. Okay, balik tayo. Ano yung istoryang ito ng lumpo? At sabi nga, sinisiyasat nyo kami dahil sa lumpong ito. Dahil sa lumpong ito. Ano ba nangyari? Pinagbabawalan sila na mangaral sa pangalan ng Jesus na iyon. Dahil ang sinasabi nila, si Jesus na ipinapako niya sa krus ay muling nabuhay. Yun ang sentro ng pananampalataya natin, na si Jesus ay muling nabuhay. Dahil kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, walang silbi yung pananampalataya natin. Yun yung ating pag-asa na ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay, at dahil doon, merong muling pagkabuhay. At yun yung pinanghahawakan natin, na hindi lang ito ang buhay, may buhay pa sa kabila. Ngayon, merong kumakalat ngayon na bagong pananampalataya. Nagsisimula ng makilala ang bagong pananampalataya na tatawaging Kristiyano. Noon, hindi pag-aano. Wala pang pangalan. Noong si San Pablo ay nangangaral sa Antioquia, doon unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Pero dito, nagsisimula pa lang sila at nangangaral sa pangalan ni Kristo. Kaya nga tatawaging Kristiyano. At ito ngayon ang nangyari. Si Simon Pedro ay naglalakad, meron sa gilid ng daan na namamalimos na lumpo. At habang namamalimos, siya ay nakaabang, tumapat si Simon Pedro sa kanya, at marahil itong lumpong ito na nakaupo, ay baka parang nagliwanag ang muka. Bakit? Kasi dinadaan-daanan lang siya. At ngayon merong tumapat. Kaya anong nangyari? Pagtapat ni Simon, marahil ay nagliwanag yung kanyang muka sa wakas. At ngayon, itinaas marahil yung kanyang kamay, umaasa siyang aabutan. Nang tumingin si Simon, ang sabi sa kanya, wala akong ginto o pilak. Ano po yung ginto at pilak? Ito pera nila nung araw. Ginto at pilak. Kaya ang sabi ni Simon Pedro, wala akong ginto o pilak. Siguro po nung madinig noong ulubi na wala siyang dalang ginto o pilak, baka ibinaba na yung kamay at bigla uling parang nagdilim ang muka. Parang sabi, pinaasa mo lang ako, tumapat ka pa. Pero sumagot si Simon. Ang sabi ni Simon, wala akong ginto o pilak, pero kung ano meron ako, ibibigay ko sa iyo. At siguro umasa ulit, baka itinaas ulit yung kamay, siguro may baon. Pero wala ding baon. Ano ang sinabi ni Simon? Wala akong ginto o pilak, pero kung ano meron ako, ibibigay ko sa iyo. At tapos sinabi doon sa lumpo, sa pangalan ng Panginoong Jesus, tumayo ka. Wala siyang ginto o pilak, pero ano meron siya? Nasa kanya ang Panginoon. Kaya sabi niya, kung ano meron ako, ibibigay ko sa iyo. Nasa akin ang Panginoon. At ngayon, ibibigay ko sa iyo ang Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tumayo ka. At yung lumpo ay tumayo. Ngayon, nililitis sila dahil doon sa lumpo na yon. Dahil gumaling ang lumpo sa pangalan ng Panginoong Jesus na ipinagbabawal sa kanila na ipangaral. Wala ngayong magawa itong mga punong pari sapagkat nakatayo sa harapan nila ang isang lumpo na gumaling sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ano ang mga dati pang nangyari? Nangaral sina Simon Pedro, hinuli. Dahil nangangaral sa pangalan ng Jesus na yan. Hinuli, ipinakulong. At pagkatapos makulong, pinalaya, bago palayain, sinabi, ipinagbabawal namin sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na yan. Pero nang lumaya, anong ginawa? Nangaral ulit. At dahil nangaral ulit, dumating mga sundalo, hinuli, ikinulong ulit. At ngayon, kung hindi sila nadala sa pagkakakulong, baka dito madadala na. Ano yon? Bago pawalan, pinahagupit. Baka naman kapag may latay na at may sugat, madala na. Kaya bago pawalayain, hinagupit sila
At sinabing, pinagbabawal namin sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na yan. At tapos pinawalan. Anong ginawa ng pinakawalan? Nangaral ulit. Walang kadala-dala. Nangaral ulit. Kahit anong ginawa ulit ng mga sundalo, hinuli, ikinulong, at hinagupit ulit. At ngayon, sinabi, hindi ba sinabi namin sa inyo na huwag kayong mangangaral sa pangalan ng Jesus na yan? Sumagot si Simon Pedro. Ang sagot ni Simon ay ito, kayong humusga. Sinong susundin namin? Kayo o ang Diyos? Hindi sila makasagot. Kaya, bago palayain, pinahagupit ulit at sinabi, pinagbabawal namin sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na yan. At nung palayain, anong ginawa? Nangaral ulit. Hindi sila nagsawa ng kabibilanggo. Ang nagsawa ay alin? Yung mga nagpapahuli. Nung makita silang nangangaral ulit, hindi na sila hinuli. Bakit? Ngayon, ang sabi kasi ni Simon, kayo ang humusga. Sino ang aming susundin? Ang tao o ang Diyos? At dahil hindi sila mapigil, yung humuhuli, ito na ngayon ang sabi, isipin ninyo, kung ito ay sa tao, hihinto yan. Maglalaho yan. Pero kung yan ay sa Diyos, lumalabas na hinahadlangan nyo pa ang plano ng Diyos. Kaya, hindi na sila hinuli. At ngayon, ito ang isang patunay kung ano ang kapangyarihan noong Jesus na yon. Yung lumpo ay nakatayo sa harapan nila. Lumpo. Bakit siya gumaling? Dahil sa pangalan ni Jesus. Ang maganda ito, hindi ka man mayaman, pero kung nasa iyo ang Panginoon, parang nasa iyo na ang lahat. Hindi ka man mayaman. At katulad nga nito, sina Simon Pedro, ang sabi nila, wala kaming ginto o pilak. Wala kaming dalang pera. At hindi naman sila naghahanap buhay na pagkaraan noon. Nangaral na lang sila ng nangaral. Kaya sila ay walang pera. Wala kaming ginto o pilak. Pero ano meron kami? Nasa amin si Jesus. At dahil nasa kanila si Jesus, sinabi sa lumpo, tumayo ka. At ang lumpo ay tumayo. Pagkaraan noon, may mga susunod pang mangyayari. Si Simon Pedro ay mangangaral sa Joppa. At sa Joppa, merong isang Kristiyana na namatay. Ang pangalan ay Dorcas. Si Dorcas ay namatay. At pinasundo si Simon. At anong ginawa? Pinuntahan niya sa bahay si Dorcas, pumasok sa loob ng bahay, at sinabi sa pangalan ng Panginoong Hesus, bumangon ka. At yung patay ay muling nabuhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Itong mahalaga sa lahat, nasa iyo si Jesus. Malalaman ng mga tao kung nasa iyo si Jesus o nasa iyo ang dyablo. Kung minsan pa nga ay iniisip pa lang, sinasabi, yung pinaplano mo sa demonyo. Plano pa lang yon. Lalo na kung ginawa, demonyo ka talaga. Kaya alam ng tao kung ang nasa iyo ang Panginoon o ang dyablo. At kapag nasa iyo ang Panginoon, hindi matatago. Minsan, merong bulag na namamalimos, hindi lumpo, bulag. Nandoon siya sa daanan ng mga tao at siya'y nakaupo, nakasandal doon sa dingding ng tindahan. Yung sa pagitan ng dalawang tindahan, doon siya nakapwesto at yung mga tao'y daanan ng daanan. At lalo na kung umaga, sumasagsag ang mga tao, papunta sa eskwela, papunta sa trabaho, sagsagan sila doon. At siya matiyagang nakaupo doon, nag-aantay doon sa maghuhulog, doon sa kanyang lalagyan, doon sa kanyang tapat. At sa dami ng mga taong dumadaan, marahil ay hindi napansin yung lalagyan niya. Nasipa. Nung masipa yung kanyang lalagyan, yung nakasipa, hindi pinansin. Siguro nagmamadali din. Tumapon yung kanyang barya, at yung nakasipa, diretso lang ng lakad. Merong lalaki na huminto. Kinuha yung lalagyan, ibinalik doon sa tapat, pinulot niya yung mga barya at nadidinig ng bulag na inihuhulog uli doon sa kanyang lalagyan. At dumukot pa ng konti at naglagay pa doon. At sinabi ng bulag,
sinabi niya doon sa bulag, nandyan na po yung barya, nandyan na po lahat. At nagpaalam, alis na po ako. At marahil siya man nagmamadali din. At nung sabihin niyang, aalis na po ako, kinapanong bulag yung mama at nahahawakan niya sa braso. At pagkahawak sa braso, hinawakan niya ng mahigpit. At ang sabi niya, sandali lang. At sumagot yung lalaki, sabi niya, bakit po? Sabi nung bulag, kilala kita. Ang sabi nung lalaki, hindi niyo ako kilala. Hindi, kilala kita. Huwag mo akong lukuhin, kilala kita. Ang sabi nung lalaki, hindi po niyo ako kilala. Ngayon lang ako nadaan dito at hindi niyo ako kilala. At pinipilit ng bulag, kilala kita. Huwag mo akong lukuhin, kilala kita. At para matapos na yung usapan, ang sabi ng lalaki, sige po, kung kilala niyo ako, sino ko? At sumagot yung bulag, sabi niya, hindi ba ikaw si Jesus? Hindi matatago kung sino ang nasa iyo. Kaya, hindi ka man mayaman, katulad sinabi ni Simon, wala akong ginto o pilak, pero yung meron ako, ibibigay ko sa iyo. Nasa akin si Jesus. At yun yung mahalaga. Hindi ka man mayaman, kung nasa iyo ang Panginoon, mayaman ka na rin. Magsitayo po ang lahat, ating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at uhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa ating amang mapagkalinga sa pamamagitan ni Jesus, ang mabuting pastol. Ating sambitin, Panginoon, dinggin ang panalangin ng iyong kawan. Panginoon, dinggin ang panalangin ng iyong kawan. Upang ang mga namumuno sa simbahan ay maging mabubuting pastol ayon sa pagiging mabuting pastol ni Kristo, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang panalangin ng iyong kawan. Upang ang mga tinawag magpastol sa iba't ibang paraan ay maging tapat sa kanilang buhay ng paglilingkod, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang panalangin ng iyong kawan. Upang ang mga naligaw na tupa o kawan ay mabalik sa sakop ni Kristong mabuting pastol at manatili sa mainam na pastulan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang panalangin ng iyong kawan. Upang tayong lahat na naririto ay mamuhay na nakikinig sa tinig ng pastol na nag-alay ng buhay para sa atin, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang panalangin ng iyong kawan. Upang ang mga yumao ay mahimlay sa mapayapang pastulan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang panalangin ng iyong kawan. Tumahimik tayo sandali, ating ilahad sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, dinggin mo po ang panalangin ng iyong kawan. Itulot mo pong magbahagi kami ng may pagmamalasakit tulad ng mabuting pastol. Dinadalangin namin, dinggin mo po ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang tong ating iniaalay ay maging kalugod-lugod sa ating Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpaso walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Manangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Kapagka iyong kaharian, pangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong Kordero kalooban. ng Diyos na kasama ng nag-aalis Espiritu ng mga Santo, kasalanan ng magpasawalang sanlibutan, hanggan. Amen. maawa ka sa Ang amin. kapayapaan ng Panginoon Kordero ay ng lagi Diyos nawang na sumainyo. nag-aalis ng at mga kasalanan ng sumainyo. sanlibutan, At ipatigin ang isa't isa ng maawa ka kapayapaan. sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nagkapatawad ng ating mga kasalanan. Mapalad tayo na tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Second collection. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Lumayo kayo kasama si Jesucristo, ang mabuting pastol. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia. Alleluia.